Shut up and sit down. Bago ko simulan ang ating kwento, nais ko lamang i-shoutout ang mga members ng tropa ni JR. Ito ay ang mga taong nag-avail ng membership natin sa ating YouTube channel. Ito ay sina Azzy D. Joy o si Asilay, si Bern Limpin, Carl James Bailio, Zoo TV, subscribe kayo dyan kahit walang channel, Editor Pox, kay Jeff Anjenson, kay Marky Colasito, kay Mary Perlado, kay Tata Duranya, at ganun din kay Badith 32 Taiwan. At sa mga hindi ko nabanggit na nakapagpa-member sa atin, mangyari lamang po na mag-message kayo sa aking official account. Yun lamang po. Salamat. Simulan na natin ang bakbakan. Isang karangalan ang masumpungan ang dakilang presensya ng isang anak ni Bathala. Pagbati at paggalang sa iyo, mahal na apo. Hindi ko inaasahan na ang lilitaw sa harapan ko ay ang mahal na apo Adlaw. Ang panganay na anak ng kinikilalang Bathala ng kalikasan. Kasi ang inaasahan ko na lilitaw ay ang punong kawal ng mga dalakit nun, na isa din sa mga gabay ng aming angkan, si Apitong. Ang paglitaw ng isang mataas na uri ng diwata ay isang palatandaan ng pagtanggap ng kasunduan. Agad akong nagwika. Lubos kong pinasasalamatan ang inyong pagdinig sa aking kahilingan. Muli pong nahaharap sa isang malaking labanan ang sangkatauhan. At hindi po namin kakayanin ang laban na ito, mahal na apo. Sabi ko habang nakayuko ang ulo. Dahil gaya ng ibang lahi, ang direktang pagtitig sa kanila ay isang kalapastanganan. Maliban na lang kung ito ay hihilingin nila. Tumugon ito ng, minsan mong tinalikuran ang tungkulin mo, pero nauunawaan ka namin at ang mga dahilan mo, at ikinalulungkot ko ang naging tadhana ng iyong kabiyak. Wika nito. Alam ko po kung bakit iyon nangyari sa akin. Kaparusahan ito dahil sa pasyang ginawa ko. Tugon ko sa kanya. Hindi ko pinagsisihan ang lahat ng nangyari sa akin matapos kong isuko ang kakayanan ko. Dahil sa kabila ng pagbibitaw ko, isang napakagandang regalo ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos Ama, ang aking mga anak. Ngayon,
Kalahi ni Goyang, ano ang dahilan at muli kang nanunumbalik sa kandili ng kalikasan? Tanong ni Apo Adlaw sa akin. Mahal na Apo, ang sangkatauhan sa bayang ito ay nahaharap sa isang napakamapanganib na kalaban. Isang kalabang maaaring umubos sa mga tao. Hindi lang sa lugar na ito, kundi sa lahat ng panig ng mundo. Kung hindi mapipigilan, tugon ko dito. At bakit naman makikialam ang mga diwata sa labanang ito? Laban ninyong mga tao ito. Napaisip ako sa mga sinabi ni Apo Adlaw. Dahil totoo ito. At isa itong pagsubok na kailangang harapin ng mga tao. At sa ganitong pagkakataon, hindi nakikialam ang mga diwata. Alam ko at nasa batas ito ng kalikasan. Ngunit kung palalampasin ko ang pagkakataong maparusahan ang mga nilalang na ito, parang pinagkait ko din sa isang katauhan ang kapayapaang mabuhay ng walang kinakatakutan. Nakayukod pa din ako sa kanya. At hindi ko tinitignan ang hitsura niya. Kasi kagaya ng lahat ng nasa hanay ng maharlikang angkan, kalapastanganan ang titigan sila sa kanilang mata ng direktahan. Gayunman, naramdaman ko ang presensya niya. At animo ay nakikita ko sa isip ko ang pagngiti ng maharlikang diwata. Maaaring nabago ang buhay mo nang isuko mo ang pagiging asog. Ngunit nakikita ko pa din sa iyo ang puso ng isang lingkod ng kalikasan. At matapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, paisa-isa kong naramdaman ang paglitaw ng mga presensya ng nilalang na nasa paligid. At muli ko siyang narinig na nagsalita. Tumayo ka, Apo ni Goyang. Iangat mo ang ulo mo. At bilang pagrespeto sa maharlikang diwata, ito ang ginawa ko. At nung nakatayo na ako, naramdaman ko ang pagsayad ng katawan ng isang napakalaking pusa sa aking binti. Maligayang pagbabalik, kaibigan. Uwi ka ako dito. Bagaman hindi ko ito nakikita, ay ramdam ko ang presensya ng isang engkantadong pusa. Ang presensya ni Maral. At nang iikot ko ang tingin ko sa paligid, nasumpungan kong muli ang mga pamilyar na mukha. Ang mga dalakit nun, mga tikbalang at iba pang mga elemento na nakapaloob sa kasunduan ng diwatang Silindayag. At mula naman sa kalagitnaan ng kalangitan, narinig ko ang pagaspas ng isang napakalaking pares ng pakpak. At paglapag nito sa lupa, nakita ko ang agarang pagbabago ng anyo ng nilalang na ito. Si Yakal, ang punong kawal ng hukbo ni Apo Lakay.
Nagsalita ito. Sa utos ng mahal na apo, narito ako at aalalay sa iyo. Sa oras na magsimula ang labanan. Wika ni Yakal. Mula din sa mga elemento sa paligid, narinig ko ang isang banayad na awitin na napakasarap pakinggan. Ipinikit ko ang mga mata ko at naramdaman ko ang isang haplos sa mukha ko. Hindi ko man nakikita ang mga kamay nito. Alam ko kung kanino ang mga ito. Maraming salamat, Neri. At matapos nga ang tagpong iyon, nawalan ako ng ulirat. At nagising ako sa pakiramdam na isang malamig na ilong ang dumadampi sa aking mukha. Sabayan pa ng pagsinghot-singhot. Pagmulat ko ng mga mata ko, nagulat ako dahil ang aso na pala ni Dodoy ang dumidila sa mukha ko at tumahol ito. Maya-maya pa, nakita ko na sila Dodoy at Anwar na humahangos papunta sa kinaroroonan ko. Andito ka lang pala. 3 araw kang nawawala. Akala namin napahama ka na. Wala ka sa ayos. Alalang wika ni Anwar. Hindi naman ako napanwar. Tandaan nyo, kung merong mang pinakaligtas na bahagi ng mundo para sa akin, ito ay ang kanlungan ng kalikasan. Walang makakagalaw sa akin kapag nasa loob ako ng gubat. Tugon ko sa kanila. At akmang itatayo ako ni Anwar nung iniaabot niya ang kamay ko. Laking gulat namin kasi biglang may parang kung anong humawi sa kamay nito. Isang di makitang puwersa. At nung tignan niya ang braso niya, may marka ito ng 3 kalmot na hindi tumalab sa balat. At akmang mag-uusal sana siya ng dasal, kaagad ko itong pinigil. War, wag. Hindi siya kaaway. Kumuha ako ng dahon ng tipulo at ipinatong ito sa ulo ng nilalang na humawi ng kamay ni Anwar. Nanlaki ang mga mata nila kasi unti-unting nakikita nila ang isang forma ng napakalaking pusa. Pero hindi pa din nila makita ang eksaktong hitsura, kulay at kaanyuan nito. Nalaman lang nila na nandun ito dahil sa dahon na ipinatong ko sa ulo ni Maral. Si Maral ay isang engkantadong pusa na ang kakayanan ay magmanipula ng hangin at ang laway nito ay isang mabisang gamot para sa kailangang gamutin at napakatinding lason para sa kailangang lasunin. Tara, uwi na tayo. Gutom na ako eh. Anyaya ko sa kanila na noon ay nakatulala pa din. At habang naglalakad kami pa uwi, hindi maiwasang itanong ni Anwar ang nangyari. Kaya ikinwento ko ito sa kanila. Buti naman at napaunlakan ka muli, Jen, no?
Wika ni Dodoy. Oo nga eh. Pero kasi kung di ko yun gagawin, marami ang mapapahamak. At kapag hindi ko sila pinigilan, maaaring manganib pati ang buhay ng mga anak ko. Mas nananaig sa akin ang kapakanan nila kaysa sa pansarili kong interes. Tinapik lang ako sa balikat ng dalawa. Matapos ang mga pangyayaring iyon, naging laganap sa buong bayan ang kakayanan ni Dodoy. At napakadaming nagpapagamot sa kanya. Ang iba, dumadayo pa mula sa Maynila upang magpakonsulta. Samot-sari din ang mga nararamdaman ng mga ito. Meron yung isinumpa ng isang mangkukulam. Merong ginayuma at mga panglalaro ng engkanto. Simulan nung araw na yon, naging bantog si Dodoy bilang manggagamot. At syempre, katulong niya kami. Lalo na kapag dagsa ang mga pasyente. Ngunit, isa lang ang talagang hinahangaan ko kay Dodoy. Sa kabila ng bilang ng mga taong nagpapagamot sa kanya, ni isang kusing ay wala siyang tinatanggap mula sa mga ito. At minsan, may isang pangyayari na nakapagpatunay ng bukal na pagtulong ni Dodoy sa iba na walang hinihinging kapalit. Isa sa mga kaanak ng asawa ni Dodoy ang napansin niyang may hawak na kahon at umiikot sa mga nag-aantay na pasyente sa bakuran nila. Agad niya itong nilapitan at pasimpleng hinatak sa isang sulok. Nagkataong naroon din ako, kaya narinig ko ang usapan nila. Anong ginagawa mo? Bakit ka naniningil? Galit na tanong ni Dodoy. Sumagot naman ang lalaking iyon na, abay, sa bakuran natin sila nagpapagamot kaya marapat lang naman siguro na magbayad sila ng kaunting halaga, di ba? Sabi nito, sabay bukas ng kahong hawak niya. Napatayo na ako dahil kitang-kita ko ang pagsalubong ng kilay ni Dodoy at ang malalim niyang paghinga. Akmang lalapit na ako nang biglang tinabig ni Dodoy ang kahong hawak ng lalaki at nagkalat sa lupa ang perang nilikom nito. Sari-saring halaga at karamihan dito ay mga buong tig-1,000. Nagpantig ang tenga ko kaya lumapit na din ako. Nang walang ano-ano, bigla itong sinuntok ni Dodoy at napabulagta ito sa lupa. Hinawakan siya ni Dodoy sa kwelyo ng damit at sabay sabing, isauli mo ang lahat ng nakuha mo sa mga tao dahil wala akong hinihinging kapalit sa ginagawa ko. Isauli mo ito ngayon din kung ayaw mong samain ka sa akin, Damian. At tarantang tumango itong si Damian bilang tugon. Kaya't binitawan siya ni Dodoy at agad naman itong pinulot ang perang nagkalat sa lapag at bumalik sa mga tao. Si Damian ay pinsang buo ng asawa ni Dodoy. Sira ulo yun, G. Naningil ba naman?
Wika nito habang napapailing. At agad na bumalik sa loob ng bahay upang ituloy ang panggagamot nito. At ako naman, tinulungan yung Damian na isaoli ang lahat ng perang siningil niya sa mga tao. Laking gulat ko kasi siningil niya pala ng tig-1,000 ang lahat ng nandoon. At matapos niyang isoli ang lahat ng pera, padabog itong lumabas ng bakuran. Hinayaan ko na lamang yun dahil halatang galit na galit ito. Maya-maya pa ay tinawag ako ni Anwar at magpapatulong. May pasyente kasing tinamaan ng barang at malala na ito. Kaya dinala namin ito sa isa sa mga kubong gamutan ni Dodoy. At doon sinimulan namin ni Anwar ang panggagamot. Habang sinisiyasat ni Anwar ang pasyente, may napansin siyang kakaiba. At napatingin siya sa akin. "Je, hindi ordinaryong barang to." Kaya hinatak ako ni Anwar sa isang bahagi ng kubo kung saan kami lang ang makakarinig ng pag-uusapan namin. "Je, isa itong patibong. Ang taong yan ay isang yanggaw at ganap na ang pagkaaswang nito." Nagulat ako sa sinabi ni Anwar. Okay, so ayan, so ito na po yung part 4. Abang-abang lang tayo at isusunod na rin natin kaagad yung yung part 5 ng Dodoy kontra Yanggaw. Okay guys, so dun nga po pala sa mga nag-avail po ng ating mga badge o ng ating membership, paki-PM nyo po ako sa personal account ko para makita ko po kayo at mai-add ko po kayo sa GC ng tropa ni JR. So ayun, salamat po ulit at nawa po ipagpalain kayo. Abang-abang lang po tayo sa susunod na part nito. Medyo mahaba pa to Kaya guys naasahan ko pa rin yung suporta ninyo. So maraming salamat. At muli po, ito po si JR at kayo ay nakikinig sa Lihim na Aral.